Bakit tayo mo ituloy yung bata? Ay, hindi. Ayoko doon. Upo ka lang. Usapan sa gitna natin. Ay nga, gabira-bira, inisog mo pa dito sa bahay nyo. May balak yata kayong angkinin naman yung bahay na pinapagawa naman ni Oliver. Ay ngayon, dito mo muna inusog mo naman. Hindi mong kausap eh. Ikaw, araw-araw kong umaalis, naglalasing. Kaya mo pang intindihin yung kapatid natin Ay, sa kalagayan niya? basta is- Kaya mo ba siyang tignan? Ipapa-stop ko yan. Dati parang i-stop yung bahay ni Oliver. Huwag mo nang ipa-stop. Stop nga. Lagi kang ganyan. Hindi makaintindi. Ganyan. Pag kinuha mo si Kuya Albert, ganyan. Makakaya mo kayang alagaan yung kapatid natin? Ang Kausap! yung usapan kasi doon sana. Wala nang usapan. Hindi na nga, Palagi eh. na lang ikaw ang ano. Hindi na nga pwedeng i-layout. Susunod? Hindi ka pa makaintindi. Kasi hollow block yan. Nakapatayo na. Gang. Kahit na, stop yan. Iwan ko sa'yo. Matanda ka na. Pero hindi ka pa rin nakakaintindi. Salamat sa Panginoon kasi nahintay natin si Kuya JJ. Gagawa ko ng paraan pag-usapin sila para maituloy na natin yung bahay. Kasi sayang yung mga materialis. Tatry ko pa rin pero okay naman si Kuya JJ. Nakikinig naman sa atin. Pero mas maganda kasi yung marinig ko sa kanilang magkakapatid kung ano yung magiging saloobin nila. Hanggat kaya ko mga kababayan, gagawan ko ng paraan. No? Saan ka nagtrabaho ngayon kaya JJ? Sa Kondali Prangge, sa Mungkada na Prangge. Sa Mungkada. Okay. Mabuti maaga-aga ang dating mo ngayon. Maga naman Daddy Prangge, alam kong dumating kayo. Kaya, Naramdaman mo. So kaya ako bumalik dito, Kuya JJ, kasi ayun, nangihinayang ako na hindi matuloy yung bahay ni Kuya Oliver. Kaya gusto ko sana mag-usap kayo ulit ni Ate Ansing. Okay lang? Okay, Daddy Prangge. Pero ano nangyari? Bakit nabalitaan ko pa na nag-away kayo ni Bayaw kagabi daw? Dahil sa galit Daddy Prangge. Kasi si Hansing naman, siya palaging nasusunod. Ang usapan doon sa gitna ng bahay namin. Kabira-bira doon pala naman sa tinabi pa sa yung bahay niya yung pinapagawa ng bahay ni Oliver. Hindi pwede yung Daddy Prangge. Ipapa-stop ko ang talagang trabaho ng Daddy Prangge. Hindi ganyan lang. Palagi siya na lang susunod. Pero kinausap ko na si Bayaw kanina. Alam naman daw niya na parang dala ng pagkalasing kainuman. Kaya gusto ko rin na mapag-usap din kayo. Pero ang gusto ko dito is una muna kayo mag-usap ni Ate Ansing, kapatid sa kapatid. Okay lang, patawag ko siya. Okay lang Daddy Prangge. Sige. Para Kuya JC, patawag si Nanay Ansing. masabi ko yung dapat na sabihin sa kanya na lagi na lang siyang nasusunod. Ansing, dito ka. Sinsya ka na. Hindi na kita mapaupo. Dito ka. Ansing, kinakausap ko si Kuya JJ kasi gusto ko talaga na matapos yung bahay, maipagpatuloy yung bahay. Mag-usap po kayo. Bakit tayo mo ituloy yung bata? Ay, hindi. Ayoko doon. Upo ka lang. Usapan sa gitna natin. Ay nga, gabira-bira, inisog mo pa dito sa bahay nyo. May balak yata kayong angkinin naman yung bahay na pinapagawa naman ni Oliver. Yun bang iniisip mo sa akin? Oo, basta stop yung trabaho. Ayaw kong ganyan na may usapan na nga tayo noon na doon sa gitna natin para magkalapit yung bahay. Bahay mo, sa bahay ko magkalapit. Di ano natin siya. Dalawa tayo ay ngayon, inisog mo pa sa bahay mo? Kung ngayon, kung yan ang gusto mong mangyari na stop yan, Oo, talaga stop ko yan. bibigay ko sa Kuya Oliverta, ikaw nang bahala sa kanya. Oo, sige. Yun ang gusto mo. Yun ang Ikaw nang bahala. Kaya mo bang gawin yung ginagawa? palagi naman lang ikaw ang nasusunod. Ba't wala Kasi ka? alam ko yung nakakaayos sa kanya. Ako yung nakakaalam. Ikaw, alam mo ba yon? Ay, basta stop yung bahay. May balak kang angkinin yan pagka kwan.
siguro pagbahayan nyo yan pagka tinuloy yung bahay ni Oliver. Ganun palang iniisip mo, pues. Kung yan ang iniisip mo, ibigay ko sa si Kuya Albert, ikaw nang bahala, ikaw nang maghugas ng puwit niya, yung pinagtayan niya, ng damit niya, ikaw nang bahala. Kasi yan ang iniisip Kasi mo. yung usapan kasi doon, may usapan na doon sa gitna ng pagitan natin. Hindi nga, ikaw din naman ang nagsabi noon na halimbawa maghati-hati, di wala ka ng Ngayon, stress. inusog mo naman sa bahay mo. Sige, tanong kita. Gusto mo ba, halimbawa, yung naksakupan mo, ibigay kay Kuya Oliver? Sige Walang nga. problema yun. Oh, Basta yung usapan na doon sa gitna papagawa doon. Ang usapan. Walang problema kung kung ba yun. Yung usapan na doon siya magtitira, doon sana. Ay ngayon, dito mo inusog mo naman. Hindi mo kausap eh. Ikaw, araw-araw kang umaalis, naglalasing. Kaya mo pang intindihin yung kapatid natin Ay, sa kalagayan niya? basta Kaya mo ba siyang tignan? Ipapa-stop po yan. Dati parang i-stop yung bahay ni Oliver. Huwag mo nang ipa-stop. I-stop nga. Wala ka na naitutulong, makialam ka pa. Angkinin mo lang naman Ay, yun. hindi ko yaangkinin. Para sa kapatid Ay, natin yan. dapat doon sa gitna sana. Doon ka na, doon siya Wala namang pandon. Inusog ko lang ng konti sa bahay ko. Kaya nga, di may balak kang angkinin. O di, yun ang iniisip mo. Ibigay ko na sa'yo si Oliver. Bahala ka na sa kanya. Ikaw nang bahala. Patirahin mo doon sa bahay mo. Ang Paano yung bahay? Hindi na stop daddy parang ngayon. Ipapa-stop ko. Bibigay ko na sa kanya si Kuya Oliver, Daddy Frankie. Siya na yung bahala sa kanya. Tignan ko lang kung magawa niya yung mga ginagawa kong pag-aalaga sa kanya. Papa-stop ko yun daddy parang yung bahay niya. Eh, doon naman palang, di niya nagpatayo ng bahay. Kasi alam mo, Kuya JJ, ayaw kong lumaki yung hidwaan ninyong magkakapatid, lalo na't nalaman ko na kagabi nagkaroon kayo ng sakitan ni Pati Bayaw. si Bayaw eh. Bakit ano ba nangyari doon, Kuya JJ? Pati siya nakikialam na angkinin din yung Pwede- bahay. Ko, isip mo lang yan. Itinawag ka lang naman na samahan siya na magpa-check up. Ikaw pa yung galit. Paano bang simula ng away ninyo? Kasi sabi ni Ate Ansing, inaaya ka daw na ipa-check up, pero ano ba talaga ang nangyari? Siya Siyempre pa yung gusto ko galit, Daddy Frankie. Ha? Siya pa yung galit. Kasi doon, Hindi, gusto kong malaman din ano ang simula nila. Paano kayo nagsimula? Bakit ka nagalit sa asawa ni Ate Ansing? kasi yung usapan daddy Prengge, inulit-ulit ko doon sana sa gitna. Pati naman sila, sangayon doon sa mag-asawa nga, doon ba sila nagpatayo sa tabi ng bahay nila? Hindi dapat doon. Gusto ko kasi talaga, kaya inaalam ko talaga punot dulo eh. Tapos sabi ni Bayaw, Kuya JJ, na yung pinagbentahan daw ng kawayan, hindi mo daw hinati. Paano bang totoo dyan? Na Pati kawayan na gusto pala nilang hatiin pa yung pagbintahan. Paano? Nung tinatanggal yan, di ka naman tumulong. Tapos nung pagbintahan na, ikaw naman yung nakarami. Oh, di ba? Wala naman yun. Basta kawayan lang sasabihin mo sa akin, yun. ako yung interesado sa bahay ni Kuya Oliver. Uy, Ikaw naman yung ang ganong may style eh. Talaga, may balak kang angkinin yun, yung bahay ni Oliver. Kaya papaisa po yan. ano, Kuya JJ, basta ang gusto kong mangyari, kaya nga pinag-uusap ko kayo, para kung maiwasan natin yung problema, no? Kaya gusto kong mag-usap kayo ng maayos, Ate Ansing, kung ano yung dapat kong gawin, baka makatulong pa ako. Yan lang naman ang nagpapagulo ng sitwasyon, Daddy Frankie eh. Bakit mo naman nasabing Ano pinagpipilitan niya na stop? Eh, nandyan na nga eh. Ipapa-stop pa niya. Di siya yung hindi nakakaintindi, Daddy Frankie. Kaya ba niyang magpagawa ng gano'n pag pinatigil mo yan? Papa-stop na yan. Yung usapan sana. Kaya walang gagawa dyan na pre. Hanggat hindi natin maayos yung kwan. So, Kuya JJ, anong paraan or anong gusto mong gawin ko
para matuloy yung bahay? Sa paanong paraan? Ipapaliot ulit dari pre, usog sa gitna talaga. Doon, ang usapan. Bakit? Sa tingin mo, ganon-ganon lang maglipat ng layout? Talagang hindi ka nakakaintindi. Tingin mo, lasing ka na naman. Lagi kang ganyan. Hindi makaintindi. Ganyan, pag kinuha mo si Kuya Albert, ganyan, makakaya mo kayang alagaan yung kapatid natin? Ang Kausap! yung usapan kasi doon sana. Wala nang usapan. Hindi na nga, Palagi eh. na lang ikaw ang ano. Hindi na nga pwedeng i-layout, Susunod. hindi ka pa makaintindi kasi hollow block yan, nakapatayo na, Kahit na, stop yan. Iwan ko sa'yo! Matanda ka na, pero hindi ka pa rin Stop. nakakaintindi. Daddy Frankie, si Papa, stop po yan. Ate Ansing, Daddy Frankie, ang hirap niyang kausap, Daddy Frankie. Ikaw na nga magpaliwanag sa kanya, baka sakaling dinggin ka niya. hindi. Huwag kang aalis. Ganito lang. Gusto ko, sige, kung mainit pa rin, gusto ko kasi hindi masayang yung nasimulan Kaya natin. nga eh. Hollow block yan, hindi naman pwedeng basta by silipan mo sana kung kawayan lang, hukain mo lang. Di ba, Daddy Frankie? Mm. Iyan, hollow block yan. Mabubuhat mo ba? Pero wag mo kaming iwanan para hindi dito ka halika. Usap lang tayo. Okay lang, sige, ilabas nyo yung gusto nyo. Ang gusto ko pag nailabas nyo na yung Daddy Frankie. hindi, ang gusto ko pag nailabas nyo na yung mga gusto nyong sabihin, tapos magsisimula tayo ulit. No? Okay lang. Basta walang sakitan, hindi kagaya ng nangyari kagabi na nagsuntukan silang dalawa. Matandaan sila pero ganyan pa rin yung asal nila. Para silang bata. Dito ka lang. Yusin. Alam mo ba nangyari kay Bayaw? May sugat siya dito sa noo, tapos namamaga yung kamay niya. Ay, nagaway ba kami kagabi, Daddy Frankie daw? Hindi mo na alam yung ginagawa mo sa sobrang kalasingan mo. Ganito na lang, Kuya JJ, kung sakaling halimbawa naisip mo na mas nakalamang sa'yo si Ate Ansing, gagawa tayo ng paraan. Basta maging okay lang kayo. Kung ano man pa yung pwede kong gawin, makagaan. Kasi total na tinignan ko naman kanina yung bahay, hindi naman totally nakadikit. No? What if gagawa kami ng kasulatan or pupunta ako sa barangay, gagawa tayo ng kasulatan na itong pinagtayuan ng lupa ay bahay ni Kuya Oliver. Gagawa ng kasulatan na walang aangkin dyan kung hindi si Kuya Oliver. Kasi- salamat Daddy Frankie pagka ganun. Kasi nabanggit mo sa akin, worst to worst, di ba? Hindi sa hinihiling. Sabi niya kasi pag hindi sa hinihiling, namatay si Kuya Oliver or nawala sa mundo dahil lahat naman tayo mamamatay, may kasulatan na walang aangkin nino man sa inyo. Oh, Daddy Frankie, pahig naman ako. Magiging sa inyong magkakapatid. Ito, hindi ko iniisip na maging ganun. Pero sa ikapapanatag ng lahat mga kababayan, dahil lumalalim sa totoo lang, nagkaroon ng suntukan si Kuya Louie, asawa ni Ate Ansing kagabi, nagkaroon sila ng suntukan. Tapos, kaya nga po hanggang ngayon, hindi ako umalis hanggat hindi sila magkakasundo. Kaya gusto ko patawag din si Kuya Louie para mag-usap-usap kayo. Okay lang? Ha? Okay lang? Pero sa bahay, okay lang Kuya JJ na pag nakagawa ako ng kasulatan, pipirma si Nanay Ansing, pipirma ka, papirmahin din natin yung isa niyong kapatid dyan sa harap na itong bahay na to kahit anong mangyari kay Kuya Oliver. Oh, Daddy Frankie. Pahig naman ako doon. Payag Para ka. matahimik na siya. Matahimik na si Kuya Oliver, ay Kuya JJ. Para wala siyang Sige, kausapin mo. gagawa tayong ganun para wala ka nang masabi. Para matahimik ka na. Para wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Nandito si Daddy Frankie, hindi mas maganda yung ganun na naisip niya. Para yun ang... Para maliwanag. Yun, at saka naka-video naman to. Parang ito yung pinaka-witness natin. Witness din to mga sponsors natin. Katunayan na walang aangkin. Oh, Daddy Frankie. Kasi sa totoo lang Nanay Ansing, kaya sabi nga niya kanina, nagagalit siya kasi pati asawa mo daw nangingialam na, kaya nagalit siya, nagalit siya kagabi nung lasing siya. Nangingialam na parang pati yung asawa mo, siya rin daw ang gumagawa ng paraan para makuha ninyo yung bahay. Ay, sa isip lang niya yun, Daddy Frankie.
No? Sawa ko, papacheck up niya yung kapatid ko eh. Kung tutuusin, dapat kapatid talaga ang numero 1 dyan. Diba? Hindi, kaya siguro siya umaayaw kasi nga may galit na siya. Anong kinakagalit niya? Anong kinakagalit mo? Doon nga, sa kuhan, usapan Sige. natin. Gumawa si Daddy Frankie ng papel, paper mo ako. Wala naman akong kantyan. Ginagawa ko lang naman yung obligasyon ko bilang kapatid ni Kuya. Kasi nangihinayang ako sa panahon na hindi nakakapagpagawa. Hindi tayo nakakagawa. No? Tapos Kuya JJ, bawasan mo rin yung pag-iinom mo kasi sabi ni Ate Ansing, lagi ka daw nagiinom. Paano mo nga naman matutulungan si Kuya Oliver kung lagi ka daw naglalasing? Kuhan lang naman natin, Frankie. Ang ano lang sa kanya yun, ito. Pero aalagaan din na mabuti. Pero wala ka naman ng ibang hinanakit or wala ka bang, kasi sabi ni Nanay Ansing, ito sasabihin ko na para maging maayos kayo, na parang nagsiselos ka na daw kasi parang si Ansing lagi ang nabibigyan. Oo, Daddy Frankie, palagi siya naman ng susunod. Tingnan mo na, Daddy Frankie, o siya na yung nagsabi. Siya na mismo ang lumabas sa bibig niya na naghihinanakit siya sa akin. Bakit? Kasi Siya laging nasusunod, Daddy Frankie. Kami ay na lalaki, hindi na kami may usapan na kwan. Tapos siya na palaging nasusunod, babae pa naman siya. Kami sa daang kwan, Kasi nga, pag-decision dyan. sa akin nakapoder si Kuya Oliver. Hindi mo ba maintindihan yun? Kung sa inyo sana, di hayaan ko lang. Wala na akong pakialam. Bahala na kayo kung anong gawin nyo sa kanya. Nasa akin si Kuya Oliver eh. Ako yung nag-aantabay sa kanya. Ako yung nag-aalaga kung anong makakabuti sa kanya. Ngayon mo lang inaalagaan, no? Ako, 20 years kong inalagaan si Nalagaan mo dyan sa Liber. kulungan. At least, inalagaan ko. Ngayon, may interest ka na sa bahay niya. Ayoko lang mangulit yung nangyari na nandyan na nakalugmok sa ganyang kalagayan. Gusto ko makaahon na siya sa ganung kalagayan. Kaya pinagbubuti ko yung ginagawa ko. 20 years kong inalagaan si Oliver. Gusto mo bang bumalik sa ganyang kalagayan? Ngayon mo lang inalagaan. Ganyan na ang ano mo. Nalagaan mo nga noon, pinabaya mo naman. Naglalasing ka, pag hindi ka na, nandiyan ka na sa inuman. Tama ba yun? Inaalagaan ko din. Kung hindi ko inalagaan, hindi namatay naman.